Kumbaga, pag pinag-usapan natin tong sinasabi po ni Saldico, na hindi naman ako mastermind dito Oo, insertion. yun na nga. Opo. Kaming lahat. Binalik Parang na naman niya sa Kamara. Pati sa presidente. Ulit na. Pati sa presidente actually. Pati si Pangulong Marcos Jr. nadamay na dito. Sinabi niya, alam niya, pinagbutuhan naman natin to, di ba? It was signed by the president. May ganun siya. Pinirmahan ng presidente to Nakita niyo yung depensa niya? Oo. Sabi niya, hindi ko to magagawa without the knowledge and approval of both chambers of the houses. May punto siya. Good morning po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog, Oktubre 1, araw ng Miyerkules. Unang araw po ng Oktubre 2025. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Meron po kaming gustong i-share sa inyo tungkol dito sa sulat o liham ni Saldico. Ang sinasabi kasi ni Saldico mga kababayan sa kanyang liham, hindi naman ako anya ang mastermind dito sa insertion na ito. Kaming lahat. Parang ganun ang sinasabi niya rito may partisipasyon dito. Pinagbotohan naman natin ito, di ba? Mga ganun ang mga tirada niya rito, mga kababayan. At parang sinasabi niya rito na dumaan naman anya ito sa both chamber of the House. Parang ang ibig niyang sabihin, mga kababayan, hanggang sa opisina ng presidente, dinadamay niya rito mga kababayan kasi pumirma rito ang Pangulo. Parang ganon ang ibig niyang palabasin mga kababayan. Pero, mga kababayan, parang may punto si Saldico. Hindi ko sinasabing positive. Pero parang may punto siya mga kababayan sa sinasabi niyang ito. Ngayon, para malaman natin mga kababayan, ang sinasabi natin yan, yung kabuuan ng kwento ukol dyan, panoorin natin ito. Mula sa Ted Filon headlines, yung buong detalye ng ating sinasabi tungkol sa bagay na yan, mga kababayan. Eto, panoorin natin ang sabay-sabay ang video nito. Okay, yung living within our means, yan po ang pinaka-importante, yung satisfaction level mo, na-achieve mo na-attain mo na. Sa puntong yan, gusto natin puntahan itong sulat ni ex-Congressman Saldico. Siguro kahapon sabi ni Speaker Bo GD, good morning po Speaker ha, good morning, maganda umaga po sa inyo, magang gumigising niya, malamang po nanonood rin sa ating programa this morning. Siguro sabi ni Speaker, ay salamat, ako'y nabunutan ng tinik. Kasi nga, yung pag-resolve sa kanyang issue dyan sa Ethics Committee. Ethics Committee. Oo. Sensya na po na sa midlang. Opo, wala na. Kasi it's now moot. No? Wala, it's already academic. It's water under the bridge. Nag-resign So, ano pa ang poder ng Kamara, di ba? Sabi nga niya, bahala na ang DOJ, bahala na po dito ang ombudsman kung sakasakali. Ngayon, mga kapatid, na hindi na siya kongresista, ang tanong, uuwi ba siya? Hindi pa rin. Sabi ni DOJ Secretary, di ba, Crispin Remulla? Okay. Mukhang hindi na uuwi. Mukhang hindi na uuwi. Mukha naman, ako din, yun ang tingin ko. Ikaw ba, tingin mo, uuwi pa? Kung makakahanap ng bansa na pwedeng tumanggap sa kanya for asylum, halimbawa, pero nangangako siya na haharapin daw niya, di ba? Yun ang paulit-ulit niyang sinasabi. Sabi niya nung una, yung una siya naglabas ng statement, haharapin ko lahat ng akusasyon sa akin sa tamang forum. Yun ang sabi niya. Kailan kaya yun? Kung tamang forum, kailan yan? Kailan din ang tamang panahon para dyan? Alright, so meron siyang sulat po mga kapatid at received ito kahapon ng tanggapan po ni Speaker. Okay, meron lang po dito, bago po itong punto na gusto kong balikan lamang, may portion dito doon sa kanyang doon sa kanyang denial. Yes. Ano sinasabi niya rito? Sabi po ng liham ni dating Congressman Saldico, I deny that my family and I indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in the eye of the public. Our lifestyles have not changed from before I became a public official up to now.
My wife and children keep away from the media, and they certainly do not display what we own to the public. While I do have postings through media, these are focused on the various projects of the Ako Bicol Party List. My family and I do not also live beyond our means. Okay. So sabi niya, ano daw ho mga kapatid, hindi daw po extravagant. At alam niyo, hindi ho masyadong hindi maluho ang kanilang pamumuhay. Sila po'y namumuhay lamang hangos sa kanilang kakayahan, yung kanilang pamumuhay sa kanila pong kinikita. So dito, paano mo ito madidibate? Paano mo siya mapapabulaanan? Dito na po papasok yung issue ng SALN. Yan ang sinasabi namin kay Congressman, itong chairman ng committee itong si Jonathan Clement Abalos, ng amin siya makapanayam. Opo, na siya ba mismo bilang committee chairman ng Committee on Ethics ay willing sa publiko ang kanyang SALN. Nung una, sabi niya po sa ating pong programa, oo daw, di ba? Yes, opo, wala akong problema yon. Opo, yes po, opo. Pero pagkatapos ng panayam, tumawag, sabi, hindi pa pwede. For so many reasons, ginagalang naman natin yan, Congressman. Pero yun nga dito at dito, paano mo naman malalaman that they are living within their means kung wala kang hawak ng SALN? Kasi sa SALN, dapat nakadeklara lahat ng iyong ari-arian. Yun bang penthouse na sinasabing pinaghahatiran ng mali-maletang pera, yun ho ba ay kanino nakapangalan? Kasi kung doon ka din nakikita nakatira, maaring sa ibang tao nakapangalan yon. Pero at the end of the day nga, mga kapatid, dyan na po papasok yung SALN. Yung sinasabing bahay daw sa Paris. At eto pa, yung binabanggit po dito, maging ni DPWH Secretary Vince Dizon, na mga lumawak po na ari-arian para doon sa kanila pong sinasabing airline, Misibis Air. Ang total po nito mga kapatid ay 4.29 billion pesos. Ito pong mga binili na iba't ibang mga helicopter po at mga jet. Kailan ito na-acquire? Ito ho ba ay kung siya, ang kanyang pamilya ay stakeholder po dito sa Misibis Aviation, ito ba ay nakadeklara sa kanyang SALN? Diyan na po papasok yan, girl, itong ating panawagan kung totoo na gusto pong ibalik ng Kongreso sa pangkalahatan, Lower House and the Upper Chamber, ang tiwala ng publiko. After all, public, di ba? Public office is a public trust. Kung gustong ibalik, di tayo magsimula. Ilabas ninyo ang mga SALN ninyo. Nang magkaalaman tayo kung tama ba yung pamumuhay mo na nagmamaneho ka ng mamahaling auto, pagkarami-rami mong mga, di ba, pinopost sa iyong mga kung ano-anong mga tawag dyan. Social media accounts. Okay, at pinapangalanda ka mo na kaya mong gumasta ng pagkarami-raming pera. And then, kung ano ba deklarado mong yaman. Doon po yun So, dito po sa puntong ito, para po kay ex-Congressman Saldico, okay, my family and I do not also live beyond our means. So, dito po, baka pwedeng isa publiko ang kanyang SALN? Pwede ba? Na ngayon din na siya congressman? O maaari siya mag-declare na, hindi, paglabag yan sa aking privacy. You know what I'm saying? I know what you're saying. Oo nga, magandang tanong yun ngayon na hindi na siya kongresista. Pwede pa ba maisa publiko ngayon? Kasi hindi na, ako, ngayon pa na wala na sa kanyang jurisdiction ng Kamara, ngayon ka pa uuwi, sana nga po. Pero yun nga din pong ating katanungan, kailan siya mauobligang umuwi? Meron pong 3 kaparaanan, paano po makakansila o anong dahilan para makansila ang pasaporte ng isang Pilipino. Kasi ang pinakamabilis po dito talaga ay kansilahin yung kanyang passport. Pero hindi po yan maaaring gawin nang hindi na naman po dadaan sa due process. Okay, unang kaparaanan, kapag po yung pong passport holder ay convicted po ng isang criminal offense.
And when you say convicted, ito most likely ay with finality na naman. Upon a finding by the secretary or his authorized representative or consular officer that a passport was secured through fraud or misrepresentation, parang si Alice Guo. Di ho ba? Pero si Alice Guo, hello, hindi ganun kabilis, di ba? Tama? Opo, hindi ganun. Ang tagal. Ang dami pong dinadaan ng proseso para mapawalang visa yung kanyang pinagmulan po ng kanyang passport, birth certificate, right? At pangatlo, eto, upon lawful order of the court to hold the departure of an applicant because of a pending criminal case. Mga kapatid, lawful order of the court to hold the departure of an applicant because of a pending criminal case. Parang lumalabas dito, hold departure order ito. Pero yung cancellation po ng passport, mga kapatid, kinakailangan pa po, kinakailangan pa po ng pag-conviction ng isa pong passport holder. Okay? Ngayon, mga kapatid, no? Ang atin po dito ngayong punto is kung talagang gusto ho ninyong pauwiin si Zaldico, maliban doon sa blue notice para malaman kung saan siya naglalagi. Ano po ang pinakamainam dito para maramdaman natin yung pagpupursige ng pamahalaang Marcos? Di, lakarin nyo na, meaning, idaan nyo na sa legal process itong kanyang pasaporte. Kasi kung gugustuhin siguro, magagawa ng kaparaanan. Ano? Ba't ka nananahimik dyan? Para nag-iisip ka, kinakabahan ako sa iyo. Hindi, nung binanggit mo kasi yung mga rason o yung mga reasons nga na po pwedeng makansela ang pasaporte ng isang tao. Parang nahanap ko kung pwede, parang hindi yata Kasi nga, hindi pa naman siya convicted ng criminal offense. Sinampahan pa lang po at sasampahan pa ng ibang mga kaukulang kaso. So anong po pwedeng gawin ngayon ng gobyerno para talagang mapilitan siyang mapauwi? Kasi makukumpara to sa ibang mga tao na mabilis na, hindi man mabilis, pero talagang napauwi, napabalik dito sa Pilipinas. Halimbawa na lang yung kay Arnie Teves. Hindi ba? Kaya, napabalik nila yan dito. Sige. Opo. So ito ngayon, gaano kabilis nila mapapabalik at anong po pwedeng paraan ang pwede nilang gawin kung hindi pa nga siya nako-convict ng criminal offense? Okay, sige po. So mga kapatid, ito yung ating mga pag-uusapan na issue mamaya. Hindi pa tayo tapos po sa diskusyon na ito. But apparently, again, sa lahat po ng ating tagapakinig, na lalo na po ang mga pangkaraniwan na mga mamamayan na ang pinoproblema nga po ngayon paano maitatawid ang araw na ito sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang lahat po ng ito ay may katagalan. Yung tagal na yan, hindi pa po natin yan maari pong masabi kung hanggang kailan. Magandang halimbawa ngayon, itong kaso ni Atong Ang. No? Dapat nagsimula na po preliminary investigation. Postpone. Additional evidence, etc. Alam niyo ho yung kailan yung unang hearing para po sa preliminary investigation na postpone to November 3 ngayong taon. Preliminary investigation pa lang yan. So, November. So, ilang buwan na naman po hihintayin dyan ang mga pamilya po ng biktima dito. Ilang buwan na naman ang bibilangin. Opo, diba? Doon sa preliminary investigation sa DOJ, may sagutan pa yan dyan. Okay? And then, meron pang mga pagkontra dyan ng mga abogado. Definitely po, itong mga abogadong ito, alam nyo na ibig ko sabihin. And then, pagkatapos niyan, mga kapatid, maglalabas pa ng desisyon ang DOJ. Kung unfavorable ito kay Mr. Ang et al., magmo-motion for recon sila dyan. And they are going to be given enough number of days to file the motion. Kapag po, after the motion, hindi pa sila pinagbigyan, may option pa sila. Magmo-motion pa sila sa tanggapan ng Presidente. Yan po yan, DOJ pwede pa po yan. All the way hanggang sa bago ma-file yan sa hukuman and the court will issue arrest warrant kung talaga po may matibay na katibayan, may na ebidensya, tsaka palang kailan yun. Mr. Chair, ang tagal. Oo.
ang bagal. Okay. Oo, sige. pero dahil hindi natin alam kung kailan natin mapapauwi si Zaldico, pwede ba nating sundin na lang yung nilabas na pag-aaral ng Ateneo School of Government? Baka merong mga nandito na pwedeng sumagot muna. Kung ba't nagkaganon yung 2025 budget natin? Sige. So, Oo. doon, kasi dito ang kumbaga, pag pinag-usapan natin tong sinasabi po ni Zaldico, na hindi naman ako mastermind dito sa insertion. Oo, yun na nga. Opo. Kaming lahat. Binalik na naman niya sa Kamara. Pati sa Presidente. Ulit na. Pati sa Presidente actually, pati si Pangulong Marcos Jr. nadamay na dito. Sinabi niya, alam niya, pinagbutuhan naman natin to, di ba? It was signed by the President. May ganun siya. Pinirmahan ng Presidente to Nakita niyo yung depensa niya? Oo. Sabi niya, hindi ko to magagawa without the knowledge and approval of both chambers of the houses. May punto siya. Alam mo yung ganong tinatawag nilang kakorrupt na budget, isang tao lang ba gagawa nun? I have to agree with him. Hindi pwedeng mag-isa lang siya. Sabi ng mga dito, kinakampihan mo na si Zaldico. Hindi ko siya kinakampihan. O banggitin mo doon yung pangalan ni Romualdez. Pinabanggit ko ngayon. Ayun na nga yung sinasabi ko kanina. Kung hindi natin mapapauwi si dating Congressman Zaldico, baka po pwede nating ipatawag at pagpaliwanagin yung mga sinasabi dito ni Zaldico na mga hindi ko kaya mag-isa to. Yung ating budget ay inapprove ng both houses. Sa akin dito kasi, yung pangangatwiran na yan, ano na ho yan sa akin, hindi, given na yan. Oo, panigurado. Ito ho kasi yung, example na kayong mga miyembro ng Kongreso, bago kayo huwag kayong pumayag na lumabas yung BICAM report today, boto kayo mamayang gabi. Wag na. Wag niya nang payagan yun. Para hindi na kayo masadlak sa ganito sitwasyon. Hindi kayo madamay. Ang punto ko dito ngayon, tabi na natin to tungkol dito sa insertions, bagamat yan po'y pupuntahan pa rin dapat nga, na magkaalaman, lalo na ho doon sa mga staff itong mga small committee na ito, magsabi ng katotohanan, sino ba talaga itong mga taong ito. Dito talaga, bumalik ka rito dahil inaakusahan ka na hinahatiran ka ng mali-maletang cash. That's the point here. Yung po ang sa atin dito. Hindi lang po dito sa usapin po ng insertion na to. Ang dalihong mga twiran dito na, hindi lang ako mag-isa niyan. Ay, oo naman. Hindi ko kaya gawin yan mag-isa. Pero hindi mo kayang buhati mag-isa ang 50 piraso ng maletang punong-puno ng pera. True FM. Okay, sige. Pero kaya niya ba yun ubusin mag-isa? Oo. Sabi mo kasi di niya kayang buhatin. Kaya bang ubusin mag-isa? Kaya mong ubusin mag-isa. Oo. Palagay ko, ganun kadami. Kailangan mo ng mga katulong. Para mag-ubos kayo. Grabe, no? Ang problema nila sa dami nilang pera, paano ubusin yan? Alright. Well, anyway, mga kapatid, tignan natin kung si Zaldico ay may chance pa nga po bang makabalik dito sa Pilipinas. Pero I have to agree with DOJ Secretary Crispin Remulla. Malabo na po ito. Malabo pa sa tinta ng pusit, mga kapatid. So yun po mga kababayan, napanood po natin yung video mula po sa Ted Filon headlines at meron lang po akong mga punto na gustong balikan po rito mga kababayan. Katulad nga po nung binabanggit doon sa sulat ni Zaldico na hindi anya naman ako ang mastermind dyan. Ito po ay pinagbutuhan. Kumbaga, pinagkaisahan ng both chamber ng House. Parang pinalalabas mga kababayan, yun nga katulad ng sinabi natin kanina, duman ito sa opisina ng Pangulo. Parang pinalalabas ni Zaldico rito na parang idinadamay niya ang presidente rito mga kababayan. Ang problema rito mga kababayan, paano kaya makakauwi itong si Zaldico? Inimbitahan po ng Blue Ribbon Committee para humarap sa pagdinig. Pati na po si former House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Ang problema, itong si Zaldico, uuwi pa ba kaya ito? May mga paraan ayon sa ating napanood kanina, mga kababayan, para makauwi. Pero, ito ang sinasabi ng mga kababayan natin, Hindi po galing sa amin ito.
Bakit anya si Arnie Teves? Napauwi naman kaagad? Totoo nga naman, mga kababayan, hindi po ba? At saka ito pa, isa pa. Si former President Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, dinala sa dahig sa isang iglap lang. Nagawa po ng gobyerno yan. Nagawa po ng administrasyon yan. Yan ay mga espekulasyon, mga sinasabi ng mga mamamayan. Hindi po sa amin galing yan, mga kababayan. Wala tayong kinakampihan dito. Tayo ay naghahanap ng katotohanan, mga kababayan. Tayo ay naghahanap ng katarungan, katwiran, tungkol dito sa mga pagnanakaw ng kaban ng bayan. Sapagkat tayo ay mga mamamayan. Karapatan po natin yan, mga kababayan, na maghanap ng hustisya. Tungkol nga po dito sa korupsyon, maanumalyang korupsyon sa flood control projects na ito, na halos trilyon ang nawala sa kaban ng bayan, mga kababayan. Bueno, mga kababayan, paki-comment nga po ninyo. Ano po ang sa palagay ninyo ang mga aring mangyari sa investigasyong ito? Ito ba ay magtutuloy at magkakaroon kaya ito ng linaw? May mapapanagot kaya dito? Sa kabila po ng mga taong pinangalanan na po nila, paki-comment nyo po sa ating comment section, mga kababayan. Muli po, ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat, saan man po kayo naroroon, ano man po ang inyong ginagawa, mga kababayan, mga kapatid, lagi po kayong mag-iingat.